Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po, pinag-uusapan na po ito sa mainstream media mga tambay. Ito pong pagbabalik, mga kababayan, pagbabalik daw po muli ng dating Blue Ribbon Chairman, mga tama, Chairman po ng Blue Ribbon Committee, mga kabayan, ay babalik na naman po muli si Senator Lacson. Hawakan na naman po niya ang Blue Ribbon Committee. At meron daw po siyang pasabog, mga tambay. Meron daw po siyang pasabog sa kanyang pagbabalik. Agad-agad magpapasabog, mga tambay. Samantalang hindi pa po napapasabog ang tunay at yung sinasabing ulo na malalaking isda at malalaking buhaya ay hindi pa rin niya po na ipapasabog ang mga pangalan nito. Ngayon, meron naman pong bagong script umano yata. Sanay na sanay po sila sa script umano para lang po maiwas at hindi pag-usapan ang totoong mga magnanakaw at sangkot ang mga ulo, mga bayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang balita. Trabaho agad ang aatupagin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang comeback bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa flood control scandal, sisilipin din ito ang anomalya sa iba pang infra projects tulad ng farm-to-market roads. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Hindi pa man opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan, kasama si Orly Guteza na naging surprise witness sa previous hearing. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC Chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing. Inaasahang sisipot din sa November 14 ng ilang politiko at DPWH officials. Ayon kay Lacson, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakayin ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdinig. Sasakupin ito ang mga anomalya sa iba pang infra projects, gaya ng farm-to-market roads. Nag-resign si Lacson bilang BRC Chair matapos ang di umano'y frustrating talks sa mga kapwa-senador. Bagamat suportado na raw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate President ni Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Win Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. It's better for him to continue to be the chair because he can. Syempre, nasa majority kayo Pero mas kinabiliban ng taong bayan nung si Senator Marcoleta ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee dahil mas matindi po ang kaalaman niya, lalo-lalo po sa batas. Hindi po ba? Walang kalusot-lusot itong mga magnanakaw na ito, mga kabayan. Kaya yung sinasabi po nila na itong si Senator Lacson, dahil nasa majority po siya, magkakasama po sila hindi naman po nila ibibigay sa minority yan. Hindi po ba? Dahil mas marami sila, majority Hindi po ba? Kaya nga rito mga katambay, nakita niyo po, kukumbidahin na raw po sa hearing si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President at si Zaldico, mga kabayan, na hanggang ngayon na hindi pa nila napapauwi. Paano mo kukumbidahin yung ayaw umuwi? Pwede yan. Mga kabayan, ano po? Zoom! Yan, isusum lang po nila yan. Zoom meeting, di ba? By online. Ganyan lang po. Pero hindi uuwi ng bansa. Siguro, mga kabayan. At, kukumbidahin din daw po nila si retired Marine Master Sergeant Gutesa, mga tambay. Ang Marine, si Marine Master Sergeant Gutesa.
At, di po ba, marami pa po. Pagka yan po yung nagkatotoo, yung hearing na yan, marami pa pong susunod. Di po ba? Dahil nagsalita na rin po si Senator Bato. At nagsalita na rin po si Senator Marcoleta na mayroon pong mga gusto pa na sumunod na tatayong witness at magpapatotoo at patutotohanan ang sinabi po ni Master Sergeant Gutesa, matambay. Si Sergeant Gutesa. Hindi po ba? Patutuhanan po 'yan. Pati po ni I think ni Congressman na Defensor, I think si Congressman Defensor, mga tambay, ay meron din po na sinasabi pong marami pang susunod na magpapatotoo at tatayong testigo doon po sa ginagawa po nilang korupsyon sa flood control. Ang mga dinideliver sa Malacanang. Malalaman po natin yan, mga tambay, kung ano po. Baka po ang mangyayari dito ay special treatment lang, mga bayan. Mga kabayan, alam po natin yan. At baka po ipitin, hindi kaya nila ipitin ang mga testigo na tatayo dyan, ang mga witness, hindi kaya, mga kabayan. At maniniwala lang ang taong bayan pagka itong mga tao na ito ay talagang pinitpit mo mga bayag, lalong-lalo si Tambaluslos, dahil hindi naman po mangyayari yan. Lahat po ng anomalya, korupsyon sa ating bansa, sila lang po ang may kapangyarihan at naguutos. Sila lang ang naguutos. Sino po ba ang maguutos? Mga bayan, si Saldico po ba ang mas makapangyarihan sa speaker? Nagtatanong lang po si Kamanong, mas makapangyarihan ba si Saldico kaysa kay Martin Romualdez? Mga kababayan, di po ba? Pero hirap na hirap po sila na tukuyin ang mga puno, ang malalaking isda. Hanggang kay Saldico lang. Nananatili po pagdating kay Saldico, stop! Ini-stop na po nila. Ngayon, mukha po yatang, kasi galit na po ang taong bayan eh. Di po ba? Napakarami na pong majority ng Pilipino po galit na sa ginagawa nilang pagtatakipan. Pinagtatanggol nila, pinagtatakpan nila ang malawakang korupsyon. Malalaman po natin, mga tambay, kung itong mga tao na ito na sinasabing nagpakatuta, nagpakaaso sa administrasyon at sinasabing kay kumpare, dahil kumpare, hindi po ba? O sinasabing nakinabang din sila dahil pati si Senator Lacson, di ba, umuugong din po ang issue. Nakasama rin siya sa sinasabing noong mga panahon na siya ay senador. Ay may mga kuha rin. At itong mga kuha na ito, meron siyang mga bagong kuha rin sa sikat na contractors ng mga diskaya. Di po ba? Itong mga politiko na ito ay mga kakilala rin po ang mga contractors. Hindi po ba? Nakikita po natin ang pagkakasunod-sunod po. Ito pong napaka-systematic na ginagawa ng mga politiko sa ating bansa. Kaya nga po sila nagsiyaman. Di po ba? Kaya dito po, mga tambay, tingnan po natin. Panuorin natin kung ang gagawin ni Senator Lacson ay tutumbukin niya na po yung ugat, yung puno. Kasi po marami nagsasabi, kahit po tayo, kahit si Kamanong, ang may accountability lahat na nangyayaring korupsyon sa ating bansa, yung gumawa ng budget. Wala pong korupsyon, mga kabayan, kung walang gumawa ng budget. Kung walang pumirma ng budget, kung saan dadalhin ang mga programa. Kasi lahat po ng proyekto sa ating bansa ay proyekto po yan ng pamahalaan. Proyekto po yan ng Commander-in-Chief. Lalong-lalo po pagka yan po ay nasa DSWD, proyekto po yan ng Pangulo. Programa niya po yan na binabudgetan niya at pinipirmahan niya. Pagka po yan ay nasa Kongreso na at natapos na nila. Di po ba? Yan po nila pinaparte-parte, hinihimay-himay, dinadagdagan,
Ang mga blanco, sinisingitan, diyan na po lahat nangyayari yan eh. Diyan na po nagaganap lahat yan. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi nga po natin, ang lagi lang pong nakikita natin na sinasabi nilang may kasalanan sa malawak ang korupsyon ay puro gurame, puro butete. Di ba? Puro tilapia lang nahuhuli. Ayaw manghuli ng mga plapla, mga balyena. Ayaw hulihin ang mga pating, mga budanding, at mga lolong na buhaya. Ayaw hulihin. Ayaw pangalanan. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, makikita po natin kung magkakaroon po rito ng idadivert lang nila o sisiraan lang nila ng sisiraan ang issue po na pinaputok at pinasabog ni Sergeant Gutesa. Tingnan po natin kung sisiraan po nila o sisirain nila ang kredibilidad ni Gutesa, mga tambay, sa mga susunod na hearing. Pag-abangan po natin yan, mga tambay. At malalaman po natin yan. Hindi naman po tayo tangat, bobo at gago. Lalong-lalo po na sanay po sila sa breaking the law. Break the law! Di ba? Ginagawa na. Break the law! Bend the law! Di ba? Ganyan po sila eh. Di ba? Ganyan po ang kanilang pagpapatakbo po ng gobyerno ngayon. Break the law, bend the law. Sanay po sila dyan, mga kabayan. Lalong-lalo po dito po sa bagong Senate President na hindi po abogado na tinatawag po na galing sa Wambol University. Mga kababayan, grabe po, mga kababayan, grabe. Ganyan po katindi ang ating pamahalaan. Lahat po ng pumasok dyan, mga kababayan, ay lahat po ay mukhang hindi naglilingkod sa taong bayan. Mukhang iba po ang pinaglilingkuran po nila. Mga sarili nila at mga kapwa nila politiko at mga kumpa-kumpare nila, padri-padrino nila, may mga kasama pang mga big time na mga oligarko kaya ang mga pinaglilingkuran nila. At siyempre, protection po nila dahil halos lahat naman po sila dyan. Mga kabayan, konting-konting porsyento lang po dyan ang hindi po magnanakaw. Hindi po ba? Abangan po natin mga tambay ang mga susunod na kaganapan dahil po in-stop na po nila yan. Tingnan po natin kung magkakaroon po ng pagbabago ang gagawin po ni Wambol University umano at siyempre po ni Lacson, mga kabayan, na may issue rin po sila. Ito po kasing dalawang ito, may mga issue rin po ito eh. Dahil ito pong nakarang halalan, mga kabayan, dito po sa manual counting. Pagka nagkaroon po ng malawakang pagbibilang muli o yung manual counting ng botohan, lumalabas po kasi, mga kabayan, na itong mga tao na ito umano ay hindi raw po nanalo. Lalong-lalo po yung Senate President daw po. At yung Blue Ribbon Committee Chairman na si Lacson, mga kabayan, kasama raw po si Lito Lapid. Yan, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at marami pang iba. Yan po ang umuugong po ngayong balita at issue. Mga hindi raw po totoong nanalo ang mga taong yan. Totoo kaya yung mga tambay? Lalong-lalo raw po pag nag-manual counting na, mga kababayan. Dahil nga po, how many millions ang hindi nabilang? Overvote, mga tambay. I think 17 million ang lumalabas po dyan na hindi na nila binilang umano, mga kababayan. O hindi na nabilang dahil nga po nagkaroon po ng anomalya sa mga ginamit na magic, yung tinatawag na smart magic. Hindi po ba? Smart magic, mga kabayan. Thank you po mga tambay. Mag-abang na lang po tayo. Tingnan lang po natin sa mga darating na araw na sinasabi po nila na akala mo galit na galit sa mga magnanakaw. Pero po, nasa loob naman po at kitang-kita naman po kung sino po ang magnanakaw sa ating bansa. Ingat-ingat po kayo mga kabayan at thank you po sa mga nagusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yung panalangin po natin mga tambay, isama po natin sa ating mga panalangin, magkaisa po tayo, na ipanalangin po natin ang ating bansa na matapos na po ang ginagawa po nilang kawalangian, kademonyohan, na ginagawa po nilang gatasan ng taong bayan, ng ating buwis,
ninanakawan po nila ay sana po magwakas na po ang mga kawalanghiyaan nila at kademonyohan nila na ginagawa po sa ating bansa. Mga kabayan, sama po natin sa ating madasal at ganun din po na isama po natin sa ating panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo na mailayo po sila sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At syempre po makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal. At tayo rin po ay magdasal para po sa ating pag-iingat at sa ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Konting tiis lang po. Tiis lang po. Darating din po ang pagbabalik. At syempre po, pagbangon muli ng ating bansa. Paalam. Bye-bye.